Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin at update ho tayo rito sa kinasasangkutang issue ho, ha? Ni dating artista, ha? Ni Governor Daniel Fernando, ha? Ng Bulacan, mga kababayan, palakpakan natin. O ako naguguluhan ako eh. Ha? Mayroon talagang something dito sa isyong ito, itong balitang ito, sa totoo lang talaga mga kababayan. Ay, pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Ha? Sabay-sabay ho natin pakinggan itong balitang ito na kayo talaga ay mami-misteryosohan ho rito mga kababayan. Nagbanta or nagpaalala itong LTO mga kababayan doon sa lumabas na sinasabi show cause order about ho doon sa sinasabi di umano'y apat na sasakyan na convoy ho ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan na nasangkot sa isang road rage doon sa Toyota Land Cruiser na sinasabi di umano'y anak ho, isa sa mga anak ho ni Pangulong Bongbong Marcos. According ho dito kay media, journalist na si Ramon Tulfo, na yung balita na yan, galing naman ho kay, hindi tayo nagkakamali, reporter na si Carbajal. At sumunod ho yung ilang araw na pag-alaman, pinost na naman ho ni Ramon Tulfo, ito palang sinasabing anak ho ni Pangulong Bongbong Marcos, si ano pala ito? Si Bini Marcos. Okay, pakinggan muna natin to, mga kababayan, para magkaliwanagan tayo. Nagbabala ang LTO laban sa maling impormasyon kaugnay ng road rage sa NLEX na kinasangkutan umano ng convoy ni Bulacan Governor Daniel Fernando at ng isang presidential son. May mas mabigat na ring pagkilos si DILG Secretary John Vic Remulla laban sa gobernador. Yan ang agenda report ni Just Ignacio. Pinalaga ng Land Transportation Office ang kumakalat online na show cause order laban sa driver ng convoy na sangkot sa NLEX road rage incident. Mariing itinanggi ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao na galing ito sa kanila. Hindi po galing sa amin yan. What? Okay, maliwanag ho ito mga kababayan, galing ho sa LTO itong pahayag dito. Galing din ho mismo sa pamunuan, namumuno, sekretary kalihim ho ng LTO. Na itong si Marcos Macalinaw. Galing kay Marcos Lacanilao na itong show cause order daw na sinasabi na laban ho doon sa mga driver, convoy ho ni Daniel Fernando. Yung show cause order daw na lumabas na yun, hindi raw ho galing sa kanila. Ang naglabas lang naman ho nito sa mainstream media, sa Facebook, walang iba kundi itong si media man, journalist, na si Mr. Ramon Tulfo. Hindi raw galing sa kanila itong show cause order na to. So, ibig sabihin, yung mga nilalaman ho ng show cause order na yon ay hindi ho totoo. Fake daw. Ibig sabihin, fake yung mga nilalaman ng impormasyon na yon. Kung hindi galing sa kanila. So, yung binanggit nun sa show cause order na pinost ni Ramon Tulfo na sinasabi yung apat na vehicles na yon kay Gov. Daniel Fernando sa convoy niya yon, yung apat, versus dun sa isang Toyota Land Cruiser na sinasabi di umano anak daw ni Pangulong Bongbong Marcos na si Bini Marcos. Sabihin, lahat ng detalyado, yung details na yon, wala. Although walang nakalagay na Bini Marcos doon, pero naka-specify doon yung Toyota Land Cruiser at yung mga plaka.
Yun daw ho yung hinarang nung 4 na vehicle sa sinasabing convoy ni Daniel Fernando, according kay Ramon Tulfo. Hindi raw galing sa kanila yung show cause order na. So, walang ganun details. At patuloy natin. Bine-verify ko pa. Magbibigay po kami ng update pagka po makita po namin. Kasi officially, hindi po sa amin ganun. Sa show cause order Bine-verify daw nila, pero hindi daw talaga sa kanila galing yun. Ito yung show cause order na ipinuso ni Ramon Tulfo. na kumalat online, pinapaharap ng ahensya ang registered owner at designated driver sa kanilang opisina sa Quezon City ngayong araw ng Martes, February 24, 2026. Matapos na babain at kuyugin di umano nang hindi bababa sa 10 kasama sa convoy ang Land Cruiser na nagtangkang mag-overtake sa kanila. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na kausap niya si Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay sa nasabing insidente. It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. Tinawagan daw ni DILG Secretary John Vic Remulla itong si Governor Dan Fernando. Ay sabi niya pa nga ang unang niyang natawagan si Dan Fernandez. Dating congressman ho, diyan ho sa distrito ho ng Laguna. Tawan-tawa pa nga siya. Yung pala, ang dapat niyang tawagan si Dan Fernando. Okay, ngayon mga kababayan, regardless na kung sino man, anak ni Pangulong Bongbong Marcos o hindi, hindi niya sinagot na direkta na hindi anak ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Si ganito yun, si Mr. ganito yun. Si Mrs. ganito yun. Businessman yun. Wala siyang sinasabi. Regardless kung sino yan, anak ni Pangulong Bongbong o hindi. Wala siyang sinabing talagang directly na statement na hindi anak ni Pangulong Bongbong yan. Wala siyang sinabi. Regardless kung sino yan. Ganun daw talaga asa ni Gov. Daniel Fernandez pag dumadaan ng expressway. Sinasakop yung 4 na lane at walang pwedeng overtake. Pakinggan pa natin ito mga kababayan. At meron tayo ipupunto. Pakinggan natin to. It has to stop. Hindi pwede makahari yung mga... Ipinasuko ng DILG ang mga baril, security at ilang sasakyan ni Bulacan Governor Daniel Fernando kasunod ng ulat na nagkaroon ng road rage sa NLEX dahil sa kanya. Bagaman nirelease na ang mga ito, pinaimbestigahan sa LTO ang mga sumbong na pang-aabuso ni Fernando sa paggamit ng expressway. Pakinggan natin Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng mga ulat na hinarang ng convoy ng mga taga-Kapitolyo ng Bulacan ang isang presidential son sa North Luzon Expressway nitong Sabado ng gabi. Tinawagan ng Interior Secretary John Vic Remulla kinabukasan si Bulacan Governor Daniel Fernando. May iba Pakinggan, doon muna tayo. Okay. Sabi ni Secretary Marcos Lacanilaw, yung pinaka-head ng LTO, nagbabala na sa nagpapakalat ng ganong show cause order na ipinost ni Ramon Tulfo. Although hindi niya binanggit si Ramon Tulfo, pero doon galing yan. Kay Ramon Tulfo, pinost niya yan. Hindi raw galing sa kanila yan. Wala raw silang ganong show cause order. So, ano ibig sabihin nun? Wala silang alam? Walang alam ang LTO sa nangyaring road rage doon sa NLEX? Well, according kay Secretary John Vic Remulla, meron talaga. Regardless pa nga raw kung anak ni Pangulong Bongbong o hindi. So, ibig sabihin, itong si Gov. Daniel Fernando, kanyang convoy, sabi talaga sa road rage, nagkaroon talaga. At kinumpirma rito sa balitang ito. Pakinggan natin pang naunang ulat na nakarating kay Remulla. It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. Daig pa ang presidente. Nako po. Bumiyahe. So, irregardless kung sino ang naging victim, that was wrong.
Itinanggi din ng Malacanang na may naharas na anak ni Pangulong Bongbong Marcos sa NLEX at wala rin kinukumpirmang ganito si Rimulya. Pero base sa nakarating na ulat kay Rimulya, may road rage umano noong Sabado na nag-ugat sa pang-aabuso umano ni Fernando sa paggamit ng expressway. Malinaw ha. Although tinatanggi ng Malacanang na anak ni Pangulong Bongbong yon. Although tinatanggi, hindi tinatanggi ng Malacanang na walang road rage nangyari. Ang tinatanggi lang nila, anak ni Pangulong Bongbong. At ang patunay, kumpirmado kay Secretary John Vic Rimulya, may road rage talaga nung Sabado, February 21. Meron talaga. Sino nag-report sa kanya? Paano niya nalaman? At bakit dumating dun sa point na pag-check ng mga baril ni Gov. Daniel Fernando? At according kay John Vic Rimulya, kumpirmado, may road rage ng February 21 ng Sabado at kinasasangkutan ni Gov. Daniel Fernando dahil naging matakaw doon sa lane. Bakit hindi alam na LTO to? Di ba? Bakit di alam ni Secretary Marcos Lacanilaw? At sabi niya pa, hindi raw galing sa kanila yung show cause order. Bakit mas alam pa ng DILG? Dapat mas alam ng LTO to kasi road rage ito eh. Ibig sabihin galing sa batas trapiko. At makakapagtaka dito, bakit napunta siya pag-check ng mga armas? Road rage lang naman. May pinost. May pinost si journalist media man Ramon Tulfo na tinutukan daw ng baril itong si Bini Marcos at yung driver. Pero hindi pa nila alam na anak ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Nung nagbigay ng ID, tsaka raw nagpulasan. Ayun, nakakapagtaka doon. Ba't di alam ng LTO ito? Kumpirmado sa DILG. Saan nanggaling yung report sa DILG? Saan nanggaling yung report? Sino nagsabi kay John Vic? Tapos hindi alam ng LTO. Kasi kung talagang may kinakasangkutan na road rage si Dan Fernando, na ayon dito sa kay John Vic Rimulya, kumpirmado, sangkot si bakit walang show cause order ang LTO papunta kay Gov. Daniel Fernando? There's something wrong. Tuloy natin. Ipinasuko ng Secretary John Vic Rimulya sa Police Regional Office 3 ang mga baril na nakapangalan kay Governor Daniel Fernando, kanyang mga security escort at mga sasakyan na nasangkot sa insidente bilang bahagi ng investigasyon. Pero nirelease din ang mga ito, dagdag ni Rimulya. Ayaw nang magbigay ng dagdag impormasyon ni Rimulya dahil ang Land Transportation Office niya ang pangunahing nag-iimbestiga. Marami ng reports kasi ng LTO raw ang nag-iimbestiga. LTO daw ang nag-iimbestiga. Tuloy natin. road rage na accused siya. So, this has to stop, di ba? Hindi naman criminal act ang ginawa niya. Wala naman siya pinatay, wala namang ginulpe, wala namang ganun eh. Pero, it has to stop. Hindi pwede makahari yung mga governor eh. Tinawagan at nagpadala kami ng text sa mga nakuha naming numero ni Governor Fernando, pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Ayan kumpirmado mayroon talagang road rage nung February 21, Sabado ng gabi. At ang sangkot, si Daniel Fernando. Saan ang galing yung report? Paano nalaman ni ito? Paano nalaman ni John Vic Rimulya itong report na ito? Paano nalaman? At nakarating na sa pag-i-inspection ng baril. Road rage ang cause. Bakit may baril na kasama? Baka may naging involved na pagtutok ng baril doon, kaya ini-inspection yung mga baril. Di ba gano'n? Baka lang.
At ang nakakapagtaka dito, sabi ni Secretary Marcos Lacanelao, wala daw ganong show cause order. Wala ka. Hindi raw sa kanila galing yun. So, ibig sabihin, kung kumpirmadong nagkaroon ng sangkot na road rage dyan, nakasama si Daniel Fernando, hanggang ngayon, di pa alam ng LTO? Wala pa silang show cause order papunta kay Daniel Fernando? Bakit gano'n? Ha? Nako. Kailangan may malinaw pang balita rito, mga kababayan, mga ka-analyze. Ha? Hindi ho diretsahang sinagot. Tinanggi ni Secretary John V. Cremulya na hindi talaga anak ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Sabi ko naman, baka lang talaga. Baka yun lang pala kayo ng Malacanang. Point natin dito, dapat managot kung mawalan ng lisensya, maribok kung sino mga driver nun, masuspinde. Kasi sa mga nagba-viral, trending ho, na kung sino-sino mga kamote dyan, nasususpende, nariribok yung mga license. Pagka ganitong mga kilalang politiko, ay dapat mag-post ang LTO na kung anong plano nila dyan. Dapat walang maliit, walang malaki. Kapag sangkot sa road rage, ay i-post. At sabihin kung suspendido ang mga lisensya nila or i-revoke ang mga license nito mga to. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.